Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-uusap tayo by Vicky Osawa. Pinay, huli sa illegal na pag-inject ng walang lisensya. Ayon sa news na ito, hinuli ng Hamamatsu Police noong May 7 ang isang kababayan nating Pinay, age 44 years old, esthetician, matapos mapatunayang wala itong sapat na doctor license para magturok ng mga chemicals. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na simula noong July 2021, nagsagawa siya ng mga pag-inject ng mga chemicals sa ilang naging customer niya na mostly ay mga kababayan din natin. Ito ay pinapupunta niya sa kanyang bahay na parang pinaka-opisina niya. At gumagawa din siya ng home service kung saan pinupuntahan niya mismo sa bayang gustong magpaturok sa kanya. Ang charge niya sa isang beses na injection ay 10,000 yen hanggang 15,000 yen. Meron siya naging customer ang naka-experience ng pamamaga sa braso matapos na magpa-inject sa kanya. Siya ay nagpo-post sa Facebook ng kanyang service upang makakuha daw ng customer. Nakumpiska din ng mga pulis ang ilang ginagamit nito sa kanyang service, pati na din ang kanyang ilang chemicals like glutathione. Meron daw nag-report sa mga pulis tungkol sa ginagawa niya na walang legal license, at ito ay kanilang inimbestiga nang nauwi sa pagkahuli sa kanya. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibig ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Yugto ng Ito po ang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mayor ng Daly City, California, proud sa kanilang Pinoy heritage. Kahit isinila at lumaki sa California, USA, proud sa kanyang Pinoy heritage si Jocelyn C. Manalo, ang kauna-unahang PhilAm na babaeng mayor ng Daly City. Nang makausap ng mga mamahayag na bahagi ng Friends Alice Partners Program sa City Hall ng Daly, nakasuot si Manalo ng modern Filipiniana dress. I grew up here in Daly City, a very diverse community. I serve all of my community, but I'm so proud of my Filipino heritage, and also, with 34% of our kababayans here, I think it is important to have representation, sabi ni Manalo. Napag-alaman na Tubo, Batangas at Laguna ang mga magulang ng alkalde. Ang Daly City ang lungsod sa Amerika na may pinakamalaking konsentrasyon ng Pilipinos at Filipino-Americans, sa mahigit 30% ng mga residente ay mga dugong Pinoy. Bagaman hindi si Manalo ang kauna-unahang naging alkalde ng Daly City na may lahing Pinoy, proud siya na naging kauna-unahang PhilAm na babae na naging alkalde ng lungsod. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Ito po ang ating Chika Talk for today. OG Diaz nagreact kasunod ng paghahain ng demanda ni Bea Alonzo laban sa kanya. Nakarating na kay OG Diaz ang balitang siya ay dinimanda ng actress na si Bea Alonzo. May 2, 2024, nagtungo sa Quezon City Prosecutor Office si Bea kasama ang kanyang manager na si Shirley Juan at abogadong si Attorney Joey Garcia. Dito ay naghain ng reklamong company Bea Alonzo laban kina OG Diaz at Christy Permin. Ayon sa complaint affidavit ng actress na biktima umano siya ng mga madisosyo at mapanirang impormasyon. Kumuha umano ng maling balita sina OG at Christy sa isang taong nagpapanggap lamang nakaklose ng actress. Walang umanong basehan ang mga binabanggit na impormasyon ni na Christy at OG sa kanilang mga online shows. Si OG ay nag-react sa pamamagitan ng IG story. Dito ay humingi siya ng pasensya dahil hindi nasasagot ang mga tawag ng mga reporters na nais siyang makapalinayan hinggil sa nasabing issue. Sa huli, may linyang binanggit si OG hinggil sa pagnanais niya magtatuluyan pa rin ng isang former couple. Hindi man sinabi ni OG ang pangalan ng mensahe pero mababatid na ito ay para kina Bea Alonzo at Dominic Roque. At yan ang ating mga Chika Talk for today.